So ayun nga mga idol, so magandang hapon po sa inyong lahat ngayon mga idol. So ngayong araw mga idol, itong video na to mga idol is another kwentuhan po. Pero kayo mag-skip mga idol sa ating video mga idol. So yung topic po natin ngayon is bakit daw mahina yung ating airgun. So bakit nga ba mahina yung ating airgun, and mag-share din ako dito mga idol kung paano natin naaayos itong regulator or ano yung cause, yung reg creep, yung slow recovery na alam ko lang mga idol. So sa may mga dyan mga idol o mas may alam kaysa sa atin mga idol, so paki-comment naman sa baba kung may masasabi tayo dito sa video natin na mali mga idol. So kung gusto nyo mga idol regarding dito sa regulator mga idol is lalagay ko dito kung ano ang section ng video mga idol. So maraming salamat po pala sa lahat po ng sumasali po sa ating mga parapol mga idol. Sa lahat ng sumusuporta po dito sa ating video mga idol, thank you po. Sa mga tutor natin, ng mga pro dyan mga idol, so thank you po sa inyo. So alam nyo na kung sino po kayo. At hindi ko na kayo lahat babanggitin dyan mga idol. So lahat po na nagbibigay sa atin ng tips kung paano natin nagagawa yung mga ginagawa natin sa ating unit mga idol. So meron din ako ditong feedback regarding mga idol sa dual reg mga idol. So kung gusto nyo maabangan yan, so supportahan nyo po itong video mga idol. So ayun mga idol, stay tuned lang, papasok na natin. Okay mga idol, sa unang topic natin ngayon mga idol is meron ako ditong kodigo. Asa na nga yan? Saglit lang. Nagko-comment sa atin o marami talaga nagtatanong sa atin mga idol na bakit daw mahina yung kanilang unit. Siguro yung mga nagtatanong ng ganyan mga idol is yung mga unit nila is converted tulad natin. Kasi kung inborn PCP yan mga idol is talagang malakas na. Kasi alam naman natin mga idol, yung mga inborn PCP ngayon mga idol is bumibigwas na talaga ng 800 pataas yung mga ginagawa nila. So pinaka minimum ata nila is 800 FPS. So pinaka mataas nila is 1100 FPS yung inaabot ng mga inborn PCP ngayon. So ito siguro na nagtatanong sa atin is converted PCP. So kung converted PCP po yung inyong unit, so at mahina yung inyong putok, so sana po makatulong ito. Kahit siguro sa inborn PCP may possible na humina din yung inyong putok. So baka meron tayong matakel o masabi dito na makatulong sa inyo. So sige po, simulan natin mga idol sa valve lock. So, sa paghina ng putok ng ating unit mga idol is cause yan ng pwedeng cause ng isang valve lock. Yung valve lock po is hindi po kayang buksan ng hammer yung ating valve na gusto natin. So, ibig sabihin, napuputok siya pero hindi ganun galaki yung kanyang space. Yung pag tinatamaan niya yung pin is kung halimbawa ito, sabihin natin ito yung caliper. So, pag tinatamaan niya yung pin mga idol, parang ganyan lang siya yung buka niya, hindi yung ganun. So, gusto natin yung at least malaki yung buka ng kanyang valve para malaki din yung papasok na hangin or lalabas pala na hangin mga idol. So, parang ganun. Siguro, yun ang isang cause ng valve lock. Yung valve lock mga idol, nangyayari yan pag sobrang tigas mga idol ng inyong valve spring. So, yung valve spring natin matigas or kung malambot man, napakahina po ng ating hammer spring. So, paano natin ma-adjust ito or maaaring mawala yung ating valve lock? So, pwede natin gawin mga idol is palitan natin yung ating hammer spring or kailangan natin, lagyan natin ng parang washer kung yung ibang walang adjustable hammer. So, kailangan natin, lagyan natin ng washer or palitan natin ng mas mahabang spring or mas magandang klaseng spring. So, pwede yon. Pwede din naman natin lambutan yung ating valve spring. Pero pag lalambutan natin yung ating valve spring, meaning bubuksan natin po yung unit para makuha natin yung kanyang valve spring. So kaya pwede natin yung bawasan ng sabihin natin na mga kahit 2 ikot ng spring, pwede natin gawin yun. Or kung may pampalit ka na mas malambot na spring, pwede mo din gawin yun. Pero tandaan nito mga idol na dapat po balanse yung inyong hammer spring tsaka yung inyong valve spring. So, dapat balanse siya. Kasi pag hindi po siya balanse, mga idol, pwedeng mangyari niyan, napakalakas ng putok at daming excess na air. So, pag putok niya, masyado siyang matagal bumuka kaysa magsarado. Ganun yun. Sobrang lakas ng inyong hammer spring. So, ibig sabihin, long burst, yung tinatawag nila. So, yung isa pa, pwede na natin gawin, babaan natin yung ating regulator. Kung dati kang 1.8, kasi kadalasan natin nakikita 1.8, so dito lang tayo sa mga 1.6, 1.5. So, pwedeng bumaba yung ating velocity, pero regardless mga idol,
kung dun siya gusto, dun lang niya kaya, at kaya mo naman gawin yung regulator na lang babaan, dun ka na lang mag-adjust. So, para hindi na masyadong mabusisi. Tapos, at least, alam na natin na puputok na siya. So, pa din, isa pa, pwede din, laki-lakihan natin yung transfer port. Pero yung transfer port na alam ko, mga idol, sa mga hammer type is malaki na talaga. So, hindi mo na kailangan sa mga hammer type galawin yung inyong transfer port. Palagay ko, kung 177 yan to 22 caliber, pwede mong galawin yung transfer port talaga. Kailangan mong galawin yung kasi maliit. Or, sa arms core. Sa arms core, kailangan mong kaunti lang. Kaunting-kaunti lang. Kasi yung arms core is yung transfer port ng arms core is 4.5. So, kailangan lang natin pasukin sa mga 5. So, 0.5 lang. So, gabuhok lang yung kailangan mong galawin doon. Para maabot ng arms core yung putok ng mga 850. Ganon. Kasi mostly sa arms core is papalo lang talaga 830, ganon 820. Pero pag linakyan mo na, abot na yan ng 880, 900. Sa akin nagna 900, ano yun? 940 FPS na. So, pero hindi natin kailangan yung napakataas na FPS, mga idol. Kasi tandaan mo, pag mataas yung speed, mas malamon din yan sa hangin. So, hindi po yan magiging tipid. Talagang pag malakas yung power mo, talagang malamon sa hangin yan. So, lagay na natin yun sa kwentuhan na kung gusto mong marami yung inyong maiputok, dun ka na lang sa medyo mababa lang na velocity, pero at least marami kang shot counts. Kasi tanda na, napakahirap po magbomba. Ayan, mga idol. So, meron pa sana ako ditong topic na paano mag-hold over. So, actually, wala pa ako kasong nabiling pentel pen. Yun ang problema ko. So, uulitin ko yung topic na yun, mga idol. So, sana po isuportahan nyo yung pag nagawa natin sa ibang video na naman po yan. So, ngayon, mga idol, isa ta topic na natin, itong regulator. Ano nga ba ang about dito sa regulator, mga idol? Paano i-set up yung inyong regulator? So, yung regulator, hindi po yung buo, ha? Yung pag-uusapan natin dito, mga idol, is yung loob. Yung loob lang. So, ito lang, mga idol. Ito yung pag-uusapan natin. So, kasabay dito sa topic na to, mga idol, is yung paano siguro natin makuha yung gusto nating size ng disk or ang gusto nating power output, sabihin natin, kasi hindi naman to adjustable, pero kailangan mong kaya mong paglaruan itong disk na to. So, dito sa topic na to na about regulator, tatalakayin natin yan. So, simulan natin, mga idol, sa regulator creep. So, ano nga ba yung reg creep? Yung regulator creep, mga idol, is yung pag pinahingahan mo yung unit mo, is umaakyat po yung regulator output mo. So, sabihin natin, linagay natin sa 1.8, tapos maya-maya nakikita mo na sa 1.9 na, nasa 2,000 na, parang ganon. So, ibig sabihin, umaakyat po yung kanyang, ang tawag nito? Yung kanyang output. So, regulator creep po yun. So, pag pinutok mo, babalik naman siya dun sa 1.8. Ganun yun. Tapos pag putok mo naman, pag sunod-sunod yung putok mo, nandun lang siya sa 1.8. Pero pag tinambay mo na, sabihin natin mga 30 minutes, aakyat na naman siya. So, may regulator creep po yun. So, mahirap yan kasi once na nakatune yung unit mo, magiging off-tune ka talaga. So, ibig sabihin, pwedeng mababa yung inyong patama or maging mataas. So, pwedeng maging malakas yung unit mo dahil sa pag-akyat ng output niya, or pwede din maging mahina yung unit mo dahil sa pag-akyat ng output niya dahil sa hindi na kaya ng hammer mo. So, maraming pwedeng mangyari doon. So, kaya iiwasan natin yung reg creep. Ano nga ba yung nagiging cause ng reg creep? Mga reg creep, mga idol, is ito. Yan. Sa pagkakaalam ko to, ha. So, sa mga pro dyan, so, paki-explain na lang po. Itong acetal na bumabaon dun sa parang, may valve seat yan eh. Ito yung parang piston, pero may parang upuan yan dyan sa loob na lalapat itong acetal. So, pag baon na ito, mga idol, yan na siya nagkakaroon ng reg creep, isa, or madumi yung inyong disk. So, meron na siyang mga asin-asin. So, yung moist na nakukuha natin sa pump, ganyan, sa hangin, nagkakaroon ng moist yan. Ito yung mga example ng natuyong moist, yan na parang green. So, nag-green-green na siya. So, isa yan sa pwedeng maging cause ng reg creep, mga idol. Kasi pag kumapal na ito, etong disk, pag kumapal yan, ibig sabihin, tataas yung output mo yan. Pag bumaba to, manipis ito, ibig sabihin, pababa din yung inyong output. So, isa pang yung isang cause ng problema sa regulator is yung slow recovery.
So, yung slow recovery naman, mga idol, is yung pagputok mo, ang bagal niyang bumalik dun sa dati niyang reg, sa nakaset mo na reg. So, mabagal siya. Sabihin natin mga 20, 30 seconds bago siya makabalik dun sa 1.8. So, ganun. Example na lang natin yung 1.8. So, ganun mga idol. So, napaka hirap dun. Kumbaga, hindi mo alam kung bakit ganun ang bagal. Kasi kahit buksan mo na, kahit alisin mo na yung, anong tawag nito? Di ba ito, yan o? Meron yung valve. Alisin mo na yan, pwedeng maging mabagal pa rin yung inyong recovery. So, sa akin mga idol, through my experience, yung recovery ko na nag-slow, simula nung nagpalit ako nitong o-ring. So, yung napalit ko dito na o-ring, makapal. Malaki siya. So, anong nangyari? Pag may persa siya ng hangin, parang lalo siyang tumataba. So, lalo siyang sumisikip sa loob. Dito. So, nahihirapan siya mag-play. Mag-play mga idol. Naghihirapan siya mag-ganyan. So, yung nangyari, parang ang bagal niya mag-close. Gaya ganun. Yung ano nito mga idol, ang solusyon ko lang is pinapalitan ko lang ng o-ring. So pag halimbawa ngayon pilitan ko siya ng o-ring bago siya, maganda yung recovery niya mga idol. Throughout na paggamit natin maganda. Eventually bibigay yung o-ring mga idol. Hindi ko alam kung bakit, hindi siguro kaya ng pressure. Yung pressure bibigay yung o-ring niya. Tataba siya. Parang lulubo. O may o-ring na ganun talaga. Yun, parang nahihirapan siya imubaba. Ngayon mga idol. Yun ang nakukuha ko sa slow recovery. So sa may mga alam dyan regarding sa slow recovery, sana po ay maturuan nyo kung alin po ba talaga yung kanyang problema. Kasi sa akin nawawala siya pag pinapalitan ko ito ng o-ring. So, yung isa pang cause ng regulator creep mga idol, masyadong mataas yung tank pressure. So, pag laging masyadong mataas yung inyong tank pressure, mga idol, sa set reg mo, ito mga idol, is napepersa ito ng pressure dito sa taas. Yung pressure ng tank, nandito sa taas. Itutulak yan pababa para maglapat ito. Ngayon, pag sobrang taas ng reg pressure mo sa tank, persado din ito, mga idol. Kaya, ang nangyayari sa kanya, babaon ito. Yan. Kaya ang nangyayari is lalalim at lalalim yan. Magkakaroon siya ng reg creep or irregular, hindi na maganda yung kanyang palo ng kanyang piston. Kasi dapat, lapat lang ito mga idol. Saktong lapat lang. Pag naglapat siya, close na siya. So, mas maganda saktong-sakto lang talaga yung ilalagay nating tank pressure. So, sa akin, hindi. Sa inyo, yung advice ko, sakto lang. Sa akin, kasi mabusado ako. So, gusto natin experiment lahat, mga idol. Yun ang nagiging cause nito. So, ganoon mga idol. So, eto naman mga idol, na video is yun na tayo sa ating disc assembly. Kasi pati ito nawala po dun sa ating ginawang video. So, uulitin natin to mga idol. Gamit itong caliper. So, sa mga gustong gumawa ng mga, mag-ayos ng disc assembly, mga idol, is kailangan, ito po yung inyong kailangan na kasi ng caliper. Kung meron kayo mas maganda dito, mas maganda. Ito lang po yung kaya natin. Yung 0.00 na yan is kailangan po natin yan. Kailangan po natin mabasa yan. Hindi po yung isang klaseng regulator na anong tawag dito? Na dalawa lang yung digit niya. So, mas maganda po yung ganito. 0.10,000 of an inch ata ang tawag dyan. So, ayun mga idol. Example natin regarding sa paghanap ng ating disc assembly, mga idol. So, marami kasing disc assembly. So, maraming iba't ibang uri ng disc assembly. So, uulitin ko ito mga idol. Yung gagawin ko lang dito is ito, 'di ba? Ito yung parang curve na ganyan. So, paghaharap-harapin ko lang muna para madali natin siya ma-pick up. So, makikita niyo yan mamaya mga idol. Fast forward na lang natin mga idol. So, ayan mga idol. So, example, ito yung inyong disc assembly. Ganyan. So, ito po, may isang nakaharap dito. Tapos, etong isa nakaharap naman dito.
So, itong mga nasa gitna, mga idol, is harapan po parang ganyan. So, yun ang ginawa natin dyan. Yan. Example lang po ito Hindi ko alam yung output nito. So, paano nga ba natin kumuha ng isang output? So, sukatin muna natin ito, mga idol. Halimbawa, magbabago tayo ng output. Lock ko lang para hindi malaglag. So, yan. So, ito mga idol is pumalo siya ng 16.29 millimeter. So, 16.29 mm. So, example, itong disassembly na to mga idol is yung output nito is 1/8. Example lang po example. So, ito mga idol, halimbawa 1/8. So, ang gagawin natin dito, gusto natin gawing 1/6. Example lang, gawin natin 1/6. Hindi po ito ang disk assembly talaga. Ilalagay ko dito mga idol sa screen yung disk assembly. Hanap tayo ng ibang klaseng pagbuo. Yan. So, sabihin natin mga idol, itong 15.34 mga idol is ito na yung inyong 1/6 regulator. Output reg. So, kung nakita nyo, kanina 16 point, ano yun? Basta yung nauna, ilalagay ko dito. Ayan. Nakita nyo yun mga idol. Tapos, ito na 15.34 mga idol is 1/6. Ngayon, yung gusto natin is 1/7. So, kailangan natin maabot kahit sabihin natin mga 15.9, mga 15.90 mm na nandun sa range na yan mga idol. So, hanapin natin yung pwede natin magawa para maging 15.90 yan. So, ang gagawin ko yung isa is paghaharapin ko ulit. Try natin sukatin kung magpapasok siya dun. Okay, 8. Nasa 80 na tayo, 15.80. So, siguro kailangan ko pa ng isang paghaharapin pa. Okay, magharap na to Saglit lang. So, 15.80. Pwede na to i-test. Ayan. Yan, 15.81. So, eto mga idol, nasa range na ito na umakyat na nga yung inyong regulator. So, example lang ulit, halimbawa, yung isa is 16 mm, tapos yung 1/6 mo ngayon, halimbawa, is 14 mm, yung kailangan mong kunin kung gusto mo ng 1/7 is 15 mm. Parang gano'n, nasa gitna. Kasi yung 16, 1/6, tsaka 1/8 is merong gitna na 1/7. So, parang ganun lang siya mga idol. So, halimbawa, pwede nyo na ito i-test sa tester o ano. Kung walang kang tester mga idol, yung hole ng emperador, pwede nyo ilagay yun sa inyong tank mga idol. Pero mas mainam na plastic. Mas maganda siguro, ilalagay nyo sa tank yung mga pellets, yung sa pellet gun, yung plastic or sa airsoft. Yan, yun ang ilagay nyo sa yung tank bago nyo ilagay yung inyong regulator para kaunting bomba lang kaya nyo na makita yung output nyo kung wala kang reg tester. Kung meron kang reg tester, mas maganda kasi mas madali mo siya mahanap. Pero ganito lang mga idol, yung diskarte kung paano natin hanapin yun. Anong tawag nito? Yung ating gustong output. Pero hindi yan exact. Hindi po siya eksakto. Meron pa isa, bakit hindi po siya nagiging eksakto? Kasi itong mga disk na to, mga idol, hindi ko alam kung parehas ito lahat. Kasi alam ko niyan, meron yan difference. So, eto mga idol, yung isa, 5.57. Kuha pa tayo dito. Tingnan natin kung kahit sa lima nito is mag 0.57 ito lahat. Dito pa lang, pangalawa, 0.58. So, ibig sabihin, hindi po sila, 59 nga nagpe-59, 58 siya. So, hindi po sila pare-parehas ang kapal. Ito, 58. So, ibig sabihin, itong mga disc na to, mga idol, is hindi po sila pantay-pantay. Meron pa dito, yung kung nakikita nyo yan, medyo may mga kalawang na. Kung napapolish nyo yung inyong disc, kung marunong kayo magpolish nito, maglinis, liniliha din ito. So, ibig sabihin, nang lililiha to ng 0.5000,
So, kung lilihain mo 'to, ibig sabihin mababawasan din yung kanyang diameter ay ang kanyang thickness, yung kapal. So, ibig sabihin, pag pinagsama mo ito ay pinagharap mo itong dalawa mga idol, pag pinagharap mo yan, ibig sabihin, mas liliit yung kanyang sukat. So, ibig sabihin, magbababa din yung inyong output, mga idol. So, sa mga lahat na nag-assemble ng disc, mga idol, or gustong mag-experiment ng disc assembly, mga idol, is pwede nyo i-test ang ganitong klaseng method, mga idol. Or meron yung nandito sa gilid ko, mga idol, pwede nyo maging reference, mga idol, ng inyong output reg. Pero hindi ko po kaya i-guarantee na pare-parehas yung inyong magiging output pag yan yung sinundan nyo. Kasi dito pala nga, sa example ko, na iba-iba po yung sukat nito. Nakita ko to mga idol sa adjustable reg. Yung adjustable reg kasi mga idol is meron talagang ibang makapal, may ibang manipis. Yun ang adjustable reg na disc. So, ibig sabihin, hindi sila pantay-pantay. May kanya-kanya silang purpose. So, siguro, dapat talaga hindi ito ginagalaw-galaw. Pero pwede natin galawin. Alam mo naman tayo, mga hindi nakokontento sa mga ginagawa nila mga idol. So, anyways, yan po isang sharing ko lang sa mga gustong matuto dito. Sa pag marami kasi talaga nagtatanong paano daw mag-assemble ng ganito, mag-assemble ng ganitong output Lagi kong paulit-ulit na sinasabi, wala pong exact disc assembly para sa output na gusto nyo. Kayo mismo yung mag-experiment. Kayo mismo yung mapapagod dyan. Kaya may binibigyan lang namin kayo ng idea kung paano mapapadali or paano yung proseso. Para at least may idea ka and pwede mo maganda yung resulta sa'yo at hindi ka na mapagod. Ayan. Kaya ako iniwan ko na yung ganito. Nag-adjustable reg na lang ako. Bakit? Isang maganda sa adjustable reg, mga idol. Kaya ko ng pino. Yung pinong pag-angat lang ng output reg. So kaya kong gawing pino yung pag-akyat ng aking regulator, like sabihin natin gusto ko 1,650, 1,000, yung mga alanganin, kaya mo po yun sa adjustable reg. Pag external. Kasi yung internal din, mahihirapan ka, empty mo na naman yun, tapos gagalawin mo paano kung sumobra. Sa external adjustable reg, makikita mo yung nagagalaw yung gauge mo habang ginagalaw mo din yung regulator mo. So, mas maganda kung meron kang digital gauge. So, para mas precise or mas maganda yung pagsukat mo, pagkita mo kaysa dun sa arm. Kasi yung iba, nagkakaproblema kasi kung sira na yung kanilang gauge, mga idol. So, yung mga gauge na 100 plus hanggang 200 pesos is madali po yan masira. So, hindi ko siya may recommend na maganda. So, sometimes maganda gamitin pero minsan kasi nangyayari dyan, nagtataka ka ba kasi sumasabay na yung regulator mo bumaba. Yung output mo pa ay nasa 2,000, yung reg mo lang yung 1,500. Yung pala, same na yung reg output mo at same na yung tank pressure mo. Kaso hindi lang nagalaw yung sa tank. Sira na kasi. So, iwasan nyo mga idol na once na regulated yung unit nyo mga idol is bumaba yung tank pressure nyo ng mga 400 PSI dun sa inyong reg setup. Kung halimbawa nakaset ka ng 1.6, huwag ka nang bumaba ng 2,000 PSI, kargahan mo na yan. Pag 2.2 pa lang, kargahan mo na. Ganun lang mga idol para hindi ka magkaroon ng reg creep, magkaroon ng slow recovery or any problems mga idol sa regulator. And isa pang cause ng ating regulator na pagkasira is yung moist po. So na-encounter ko yan many times. Yung moist hindi ko naiwasan. So yung moist po is cause yan ng pump or compressor pero napakadali niyan sa compressor kung wala kang filter. So kailangan mo din talaga magpundar ng filter para sa inyong compressor. So, mura lang naman sa Shopee yung isang filter and mas maganda na yun kaysa sa paraging sira yung inyong regulator. So, ayun mga idol, ano pa nga ba yung aking bibigay dito is about sa dual reg. So, regarding naman po sa dual reg mga idol, sa mga gustong kumuha ng dual reg dyan. Ako nakakita ako mga idol ng dual reg na ginawa ni Sir Macmac. Isang maker ata si Sir Macmac ng mga units. So, may na-forward sa GC na dual reg. Pero matagal na talaga kami dati gusto mag-dual reg.
Yung isa pa niya na nagdo-dual reg na si Sir Bimbo, nakakilala natin. So, shoutout sa iyo, Sir Bimbo. So, ako nakapag-dual reg na din ako ngayon, mga idol. Kung napapansin nyo, itong unit ko is meron siyang color red or pink, mga idol, sa kanyang tank. So, yan po, isang adjustable regulator din yan. So, ano yan, internal adjustable reg. So, nasa loob yung kanyang adjustment. So, ngayon, ginawa ko sa kanya is lagyan ko siya ng output na 2000 PSI. Tapos, yung isang external adjustable reg ko is nagsiset siya doon sa pressure ng ating plenum. So, ano nga ba ang kakaibahan at kinaganda or disadvantage niyan? Disadvantage, humaba yung aking tank. So, humaba pa siya kasi naragdagan siya ng isa. Pero, yung advantage naman nun, mga idol, is hindi po na-stress yung main regulator ko. So, kahit kargaan ko ng 4,000 PSI yung aking tank, wala na akong na-experience na regulator creep. Bakit? Kasi yung sumasalo po lahat ng pressure ng 4,000 PSI na karga is yung regulator ko na nauuna. So, yung nauna kong regulator, siya po yung magki-creep. Samantalang paglipat niya dito sa kabilang regulator is limited na lang yung pressure, hindi naman ganun kalakasan para ang tawag nito, ma-creep niya yung isa kong reg. So, sabihin natin, maybe sa tagal lang panahon pwede siyang mag-creep, pero until now, wala po siyang creep. Kahit kargahan mo siya ng bagong karga, pagtigil ng compressor, ganun pa rin kung ano nakalagay na output reg niya. So, napakaganda ng dual reg, pero mas maganda siguro sa kanya kung yung dual reg mo is katulad ng kay Sir Macmac na parang may plenum sa gitna. So, isang regulator, meron siyang parang plenum, then regulator ulit. So, kasi yon pag putok mo, hindi siya basta-basta nauubusan ng hangin. Tulad ng nagkadikit na ginawa ko, yung parang ganito lang. So, dalawa siya. Ito yung isang regulator, example, ito pa isang regulator. So, ang ginawa ko, ang liit lang ng space nila sa loob. Pag putok niyan, para siyang gagalaw ng malakas. Kasi, kung ilan yung binawas dito, ganun din dapat ang ipuno nito. So, ganun lang nangyayari sa kanya. Kaya, kung may plenum yan, mga idol, at least dun sa plenum na yon, mga idol, meron siyang marami pang laman. So, pag pinutok ko yan, yung kukunin lang niya, yung sa plenum, kakarga lang ito ng kaunti. So, kukuha lang dito ng hangin ng kaunti para mapunuan lang ulit yung plenum. Pero hindi siya basta-basta magugulat yung pagputok mo. Kasi meron pang laman ito. So, dahan-dahan din siya maglo-load and dahan-dahan din yun mapupuno. Tapos, paputok ka na naman ulit. Ganun lang, continuous lang. Unlike nung isang ganitong dikitan, ang liit-liit ng space, ang liit-liit ng air na may pressure na 2,000 PSI, pagputok mo, ubus yung 2,000 PSI na yun, lilipat yun sa plenum. So, kailangan niya naman ulit punuan yun para magsarado yung isa kong regulator. So, mas maganda siguro may 1 inch na ang tawag dito na plenum. So, ayun lang naman para sa akin, mga idol. So, hanggang dito lang itong video, mga idol. Thank you po sa inyong lahat, mga idol. Sana po supportahan niyo po itong video, mga idol. Maraming salamat po. At sana po may natutunan kayo, mga idol, kahit paano dito sa aking ginawang video, mga idol. Replay lang to kasi hindi na save yung ibang video, mga idol. So, thank you. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.